Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa yugtong ito ay ating matatalakay ang saloobin sa salita ni Allah. Sumasampalataya ang isang mananampalataya sa kabanalan ng salita ni Allah. Karangalan nito at kainaman nito sa iba pang mga salita, na ang Quran ay salita ni Allah. Ang sinumang ipang salita ito ay nagsasabi ng totoo, at ang sinumang ipanghatol ito ay nagiging makatarungan, na ang mga tagatangkilik o di kaya ang mga tumatangkilik ng Quran ay siyang mga tinangkilik rin ni Allah at mga itinatangi niya. Ang mga sumusunod dito ay mga maliligtas at magtatagumpay, at ang mga lumalayo rito ay mga mapapahamak at talunan. Sinabi noon ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, "Bigkasin ninyo ang Quran, sapagkat ito ay darating sa araw ng pagkabuhay na isang tagapamagitan sa tumatangkilik dito." Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Ang sabi pa niya, sallallahu alaihi wasallam, ang mga tagatangkilik ng Quran ay mga tinatangkilik ni Allah at mga itinatangi niya. Isinalaysay ito ni Imam Bukhari. Ang sabi pa niya, sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang mga puso ay talagang kinakalawang, tulad ng pangangalawang ng isang bakal. At may nagsabi, "O sugo ni Allah, at ano po ang nagpapakinang dito o nagpapatanggal ng kalawang dito?" Kaya nagsabi siya, "Ang pagbibigkas ng Quran at ang pag-aalala sa kamatayan." Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil dito ang isang Muslim, karagdagan pa sa pagtuturing niya na halal ang halal na nabanggit sa Quran, at sa pagtuturing niya na haram ang nabanggit doon na haram, sa pagsunod niya sa mga alituntuning nabanggit doon, at sa pag-aasal ng mga kaasalang nabanggit doon, siya ay sumusunod sa sumusunod na kaasalan kapag bumibigkas niyon. Na bibigkasin niya ito habang nananatili pa ang tahara, nasa kalinisan, o di kaya ay kinakailangan niyang mag-ablusyon, at ganun din nakaharap sa qibla at nakaupo ng maayos at mataimtim. At ganun din na marahan niyang bibigkasin ito at hindi siya magmamadali sa pagbigkas nito. Kaya naman hindi niya bibigkasin ito sa loob ng mababa pa sa 3 araw. Di tatapusin niya ito sa mababa pa sa 3 araw. Dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang bumigkas ng Quran sa loob ng mababa pa sa 3 araw ay hindi niya mauunawaan nito. Ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kinakailangan nating hindi madaliin ang pagbigkas ng Quran. At ganun din na pananatiliin niya ang kataimtiman, pagiging ikhlas, taimtim sa pagbigkas nito, na papagandahin niya din. Ganun din, papagandahin niya ang tinig niya sa pagbigkas nito, dahil ang sabi ni Allah o sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Gayakan ninyo ang Quran sa pamamagitan ng mga tinig ninyo." Isinalaysay ito ni Imam Abu Dawud at Imam An-Nasai. At ganun din, napaiikliin niya ang pagbigkas kung natatakot siya para sa sarili niya na makagawa ng pagpapakitang tao o makagambala sa mga nagdarasal. At ganun din, nabibigkasin niya ito ng may kalakip na pagnilay-nilay
o konsentrasyon at pag-unawa sa mga kahulugan at mga lihim nito. At ganoon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na sa pagbigkas niya ng Quran ay hindi siya isa sa mga nakakaligta at mga sumasalungat sa Quran. Yamang ito ay maaring maging dahilan sa pagsumpa ng kanyang sarili, na mismong sarili niya, dahil kung binibigkas niya ang aya na ito. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, chapter 3 verse 61, pagkatapos ay dumalangin tayo at ipalagay natin ang sumpa ni Allah sa mga nagsisinungaling. O ang aya na ito, chapter 11 verse 18, pakaalamin ang sumpa ni Allah ay ukol sa mga lumalabag sa katarungan. At siya ay sinungaling o lumalabag sa katarungan, siya na rin ang magiging tagasumpa ng kanyang sarili. At ganoon din, na magsisikap siyang magtaglay ng mga katangian ng mga tagatangkilik ng Quran, ng mga tinangkilik ni Allah at mga itinangi niya.